Mukhang magiging busy itong Converge Fiber XL sa mga gagawin nilang trade. Na-report na ng tiebreaker times na itong si BJ Andrade ay tinrade na raw ng Converge dito sa Blackwater kapalit nitong si Ray Suerte. At ang isa pang balita ngayon, mukhang pipirma na talaga itong si Mikey Williams dito sa Fiber XL at matutuloy na yung paglipat niya dito. Marami ng mga fans ng Converge ang excited dito sa posibilidad na nga na matuloy ito dahil alam natin na itong si Mikey Williams, yes, alam na natin may mga issue sa kanya pero mukhang naniniwala ang Converge na magiging magandang asset ito para sa kanilang lineup dahil syempre veterano na si Mikey at nangangailangan sila ng isa pang scorer na pwedeng magdagdag ng tulong lalo na sa darating na Philippine Cup. Syempre pag wala ng import, ang aasahan lang nila yung starting 5 nila, si Heading, si Stockton, si Arana, si Baltasar at si Winston. Ang magiging tanong na lang dyan, sino kapalit nitong si Mikey Williams? Alam natin na ang TNT tropang Giga, hindi naman yan basta-basta i-give up si Mikey. Pero alam din natin na itong si Mikey Williams matagal nang hindi naglaro at yung trade value niya hindi na katulad nung dati. So dito magkakatalo. Pero kumpiyansa ang Converge Fiber XLs na masusunod at mapakakapirma na si Mikey Williams sa kanila. Kaya ang tanong ay si Christian Stan Hardinger kaya ay susunod na dito na makukuha ng Converge. Alam natin na itong Terra Firma ibebenta na at yung rights ni Stan Hardinger nasa Terra Firma at mukhang gusto ng Converge na makuha itong si Stan Hardinger para maidagdag dito sa kanilang lineup. So dito natin masasabi na seryoso na talaga itong Converge sa gagawin nilang pag-build up dito sa kanilang lineup para masiguro na sa Philippine Cup magiging mas mahigit pa yung performance nila. Maganda pinakita ng Converge nitong nakaraang Commissioner's Cup pero gusto nilang lampasan yan pagdating dito sa Philippine Cup para naman maka-finals na sila. Ang San Miguel Beer ngayon ay kinukonsidera na nakunin itong si Tyler Teo mula sa Phoenix Fuel Masters. Hindi na ito nakapagtataka dahil lumabas na doon sa mga reports ng mga insiders. Dapat bago pa magsimula itong Commissioner's Cup ay nakuha na nila. Pero for some reason hindi natuloy yung trade. Ngayon mukhang porsigido ang San Miguel Beer na ituloy ito at kunin na ang point guard ng Phoenix Fuel Masters. At baka ang ipalit yan ay si Chris Ross at isang second round draft pick. Mukhang ito na ang umpisa nung tinatawag na youth movement dito sa San Miguel Beer. At ang advantage nitong si Tyler Teo, ito ay scorer. At ito yung tinatawag na take charge guy at maganda na maging backup o maging tandem sila nitong si Wami Tiongson. Dahil alam natin na parehong scoring guards yan at magiging maganda tulong dito sa San Miguel Beer. Alam natin na ang problema ng SMB madalas hinahayaan ng mga depensa na itong si Chris Ross tumira na lang sa labas dahil hindi nakaka-score at hindi consistent. Kung ilalagay mo dyan si Tyler Teo, mag-iiba ang complexion yan dahil alam natin na scoring guard ito. At yan ang dahilan kung bakit siya ang gustong makuha ni Coach Leo Austria. Yan din ang dahilan kung ba't masasabi natin na itong si Tyler Teo magiging magandang addition sa San Miguel Beer. Kung si Chris Ross at second round draft pick lang ang ibibigay ng SMB, abay okay na yan para magkaroon sila ng mas magandang resulta dito sa kanilang laban. Ngayon, kapag nakuha ng San Miguel Beer si Tyler Teo, pwede na silang mag-focus sa iba pang trades na gagawin nila. Tandaan natin, itong Phoenix nagre-rebuild din yan kaya sigurado na kinoconsider niyan na i-trade nga hindi lang si Tyler Teo kung hindi maski na yung iba pa nilang mga players. At yan ang pinag-aaralang mabuti ngayon nitong lineup ng San Miguel kung sino pa pwede nilang makuha dito sa Phoenix. Masasabi rin natin ayon sa mga insiders na itong SMB ay pinupursige na magdagdag ng isa pang big man at isa pang power forward dito sa front court nila para matulungan si Junmar. So bukod kay Tyler Teo, meron pang ibang bagong darating. Ang Barangay Ginebra ay nagre-ready na dito sa semis nila kontra Northport Batangier pero si Al Francis Chua ay nakatingin na sa future ng kanyang paboritong prangkisa o team at ang kinukonsidera daw ngayon ay dagdag sa kanilang lineup ay itong 6'10 na si Quentin Milora Brown. Itong si Brown, ang balita ngayon kung updated kay Sigilas, ito yung player na gusto nilang gawing naturalized at maisama dito sa lineup ng Gilas Pilipinas. Pero mukhang gustong gumawa ng paraan ng Barangay Ginebra para ito ay mailagay dito sa kanilang roster. Kung sumali sa draft itong si Brown, sigurado na magiging number 1 pick ito dahil sa laki nito, 6'10 ito na player. At yan ang dahilan kung ba't marami ang gustong makakuha sa kanya. Ang tanong ngayon, paano ba yan makukuha ng Barangay Ginebra? Well, pwede nilang makuha yan unang-una sa pamamagitan ng draft pick ng Terra Firma.
Kukunin ng Barangay Ginebra yung draft pick ng Terra Firma at yan ang gagamitin nila para i-draft itong si Melora Brown. Kapag nakuha nila ito, magiging mas malaki ang front court ng Ginebra at hindi na nila magiging problema si Isaac Go. Pwede na nilang ipamigay yan sa Northport o kung alin pa mang team na magkaka-interes sa kanyang serbisyo. Sa ngayon, para doon sa magtatanong kung eligible ba itong si Quentin Melora Brown na maging PhilAm sa PBA. Ang balita kasi mukhang i-relax na ng PBA yung rules nila dito sa mga Phil foreigner, kaya hindi na siguro magiging problema yan. At yan ngayon ang kinukonsiderang mabuti ng Barangay Ginebra. Kapag nakuha nila itong si Melora Brown, secure na ang future ng Gene Kings. Lalo na at alam natin na si Japet Aguilar matanda na rin. Kaya pwede nating masabi na itong Barangay Ginebra, focus man dito sa laban nila sa Northport Batang Pier ay gagawa pa rin ng paraan para masiguro na sa mga susunod na mga taon ay hindi sila magkakaroon ng problema dahil sa pagtanda ng mga players. Basta mga bagong players lagi idadagdag ni Coach Tim Cone para tumulong. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay nag-e-entertain ng iba't ibang mga offers para doon sa mga top players nila katulad nitong si Paul Lee. Alam na natin na ito si Paul Lee ay isa sa mga top players ng Magnolia pero ang tanong, panahon na ba para i-trade ito habang meron pang value? Tandaan natin, ganyan din na ginawa nila kay James Yap noon. Tinrade ng Magnolia habang may value pa kapalit ni Paul Lee. So ano bang pipigil sa Magnolia para gawin yon kay Paul Lee na i-trade naman siya sa ibang top point guard? For example, para dito kay Robert Bolick o kaya kay Cedric Fairfield. Kung matuloy ang trade na yan, mapakalaking bagay nito para dito sa lineup ng Magnolia kung ang kapalit ni Paul Lee ay isang Fairfield o kaya isang Robert Bolick. Hindi po pwede na basta-basta na lamang yung mga players na kukunin ng Magnolia dahil alam natin yung kalidad at caliber nito si Paul Lee. Nakita naman natin dito sa playoffs nila kontra Northport na yung mga 4-point shots ni Paul Lee ang laking bagay doon sa lineup nila. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na isa ito dito sa magiging top priorities ng Magnolia at kinakailangan nilang pagdesisyonan kung si Paul Lee ba ay trade na o hindi. Dahil kinakailangan siyempre, alam ng mga fans ng Magnolia at sinasabi na nila gusto nila ng pagbabago. Pero ibig ba niya sabihin sa pagbabago, idadagdag nila si Paul Lee? Hindi naman sa ganon, tayo sa iba. Pero sabi naman ng iba, panahon na para palitan ito si Paul Lee. So iyan ang pag-aaralang mabuti ngayon ng management ng Magnolia. At sigurado tayo na magkakaroon ng major announcement dyan sooner or later kung ito bang si Paul Lee ay ite-trade na ng Magnolia o kung siya ay mananatili dito sa kanilang lineup. At hahanap na rin sila ng iba pang guards na pwedeng idagdag. Kasi syempre sa ngayon alam natin na medyo matindi yung desisyon na gagawin ng Magnolia lalo na pagdating dito sa pagre-revamp at pagre-rebuild ng kanilang lineup. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Alicia Garcia, binabati din natin si Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating taga-subaybay.